I'm Paula. I'm Pam. And we're Two-Face Chicks! Na nagbabalik para sa last episode ng Season 1! Yes! Naka-isang season na tayo, guys. Grabe, akalain mo yung naging consistent yung dalawang chicks na yan. Umiyak. Grabe. Bento talaga na. Okay. Akalain mo umabot tayo ng 15. Yes, so una ano lang to kumbaga parang wala lang, on a whim lang na nasimulan. Hindi pero namin nakalain na mag-year-end na kami. Mag-year-end special. Yeah. Akalain mo nga naman. With that, we're ending. Hindi. We're ending this year. Yes, 2025. With a very, very special year-end episode. Yes. So, ang pag-uusapan namin dito ay yung mga ganap sa New Year. That includes nung childhood namin kasi nag-iba na yan through the year. So, yung mga ganap sa New Year nung childhood namin hanggang sa present. And yung we mga... will also wrap up 2025. Yes. And we will talk about what we look forward in 2020, 30. Layo 5 years from now. 2026. 2026. Akalain mo na nga naman. 2026 ay Year of the Horse. Tama? Ay, hindi ko alam. Kasi ako alam ko Year of the Horse kasi magkasunod sila ni Snake. Snake kasi ngayon. So, okay. Yan, Year of the swerte pala mga kabayo. Yes. At mga kumukhang kabayo. joke. Grabe sa mukhang kabayo. So, ayun. So, ang una namin pag-uusapan ay ang mga ganap during New Year. Kasi nagbago na yan Yes, nagbago na yan nung mga bata-bata pa kami at saka nung ngayon na ayaw na namin sa maingay, maputek, masikip. Pero yun, nung bata kami, kasi, di ba, sabi nga namin, doon kami sa Taguig nakatira. Originally. Yung bahay namin, tabing kalsada. Yes. So, hindi kami nakatira sa village or sa subdivision. So, maingay talaga doon sa amin by default. Kasi tabing kalsada. Tabing kalsada siya. Tapos, yung daddy namin noon, hindi siya mahilig sa mga fireworks. Yung pretty na fireworks, ayaw niya. Yung pumuputok sa ere, ayaw niya yon. Ang gusto niya, yung mga sinturon ni Judas. Yan, mga super lolo, at saka mga ganyan. Hindi namin alam kung anong tawag doon, yung triangle siya. Super lolo nga. Yung malaki, pero malaki meron yung maliit Plapla ba yung tawag doon? Plapla. Yes, plapla. Yung mga maliliit. Ganun ang mga trip niya. Kasi di ba nga, ang superstition is, kaya ka nagpapaputok during New Year para mataboy ang mga evil spirits. Yes. The whole point of, magpaputok nga is para ward off yung mga evil spirits. At sa sobrang gusto ng tatay namin noon na ma-ward off ang evil spirits, doon siya sa loob ng bahay namin nagpapaputok. Totoo. Sa loob siya ng bahay no namin. Joke, guys. Super fire hazard. We realize that now. Pero I think naman nung time na yun, controlled naman siya. No? And talagang strategic yung pagpapaputok sa loob ng bahay. Hindi naman dun sa hindi dun sa loob ng bahay namin. Kasi diba, sabi nga namin, yung kalahati ng bahay namin, kalahati ng compound is yung bahay namin. And dun yung kalahati is yung building ni daddy. Dun naman siya sa building niya nagpapaputok. Yes. Kasi syempre yung business nga niya, gusto niyang ma-ward off ang mga evil spirits. Bawat floor ng building niya, pinapaputokan niya ng isa lang naman. Hindi naman siya naglalagay ng sinturon ni Judas doon. Isang plapla lang. Para lang maingayan siguro sila. Ganon. Tapos after nun, tsaka na siya magpapaputok sa labas. At naalala ko dati, merong isang time na nasa loob talaga siya ng bahay nagpaputok. Although sa bahay natin? Oo, sa bahay natin sa loob. Oo. Isa first, second, tapos sa third floor. Ang naalala ko lang yung dun sa building niya. May naalala ko. Kasi merong time na sobrang usok ng bahay. Talaga? Oo, kasi nung yun nga nagpaputok nga doon sa... Buti pumayag si Mami. Ewan ko, feeling ko yun. Against Mami Silicious yun. Kasi alam mo naman si Daddy, pag trip niya, talagang ipipilit niya. Ayun. So, ganun ang eksena namin dati. After magpaputok nga, pagkatapos i-ward off yung evil spirits doon sa loob ng compound, doon naman kami sa labas.
Tapos ano yun, talagang every year, dun kasi sa ano namin, dun sa neighborhood namin, meron kaming kapitbahay nakatira sa tapat namin na kung kami yung maingay na paputok like mga Sinduron ni Judas, Pla, Super Lole, ganyan, sila yung mga pretty na paputok. Yan. Oo. Sila yung mga fireworks na talaga yung sumasabog sa ere, Oo. ganyan. Tapos meron silang malaking lucis palagi, Oo. every year. Tapos marami silang fountain. Yun yung ginagawa nila every year. So after namin mag-ingay, sila na yung pretty. Oo. Ganyan. Pero ano din si Daddy kasi doon, yun nga, hindi nga siya mahilig sa sa mga pretty na fireworks. Pero mahilig din si Daddy sa fountain. Ang dami naming fountain. Yung, tas siya, palaki ng palaki. Oo, stages. Oo. Merong maliit lang, yung parang cone lang siya. Oo. Tapos ipapwesto lang na tatlo sila, sabay-sabay sisindihan. Ganyan. Tapos hanggang sa yung patangkad na yung patangkad yung fountain namin. Yun. Tas Nagsisimula after yun ng 10 o'clock, diba? Hanggang sa Oo. midnight. Ayun. Tapos pagdating ng midnight, yun ilalatag na yung sinturon ni Judas niya. Ang haba ng sinturon ni True. Judas na binibili niya. Merong time na yung parang halos yung street namin, kasi ang haba ng street namin yung niya. Yung Sinturon ni Judas niya, tapos meron lang siyang inassignan na magsisindi ng sinturon ni Judas. Tapos yun lang yung happiness niya. Tapos lang kami, Lucy's, Roman Ayan, candle, ganyan. ganon. Yun lang ang paputok namin. Ayaw ni Daddy nun kasi hindi naman kami ang bumibili. Di ba? Ayaw niya nung At saka syempre, iwas aksidente, ganyan. Alam mo naman, pag New Year, daming na didisgrasya sa mga paputok din ng Oo. mga ganun. Tsaka nung time na yon, hindi kami pinapahawak din ng mga paputok. Kasi meron kaming mga stay-in na empleyado. Sila yung taga-sindi. Sila yung nag-handle ng paputok. Oo, sila taga-sindi ng mga fountain, yung Yeah. yung mga sinturon ni Judas, mga bla bla, sila yung nagsisindi. Nanonood lang kami. Nanonood lang kami sa gilid. Ayun. Tapos ganun din yung kapitbahay namin, ganun din. Meron din lang din silang taga-sindi ng Tapos yung malaking lucis nga nila, doon sinisindihan yung mga fireworks nila. Pero merong time na nilabanan namin yung fire. Di ba? Nilabanan natin yung fireworks. Parang wala na si Daddy noon. Wala na si Daddy. Tapos si Kuya ang in charge sa fireworks. Nagpunta pa sila ng noon, ewan ko sa Quiapo ata, parang dinayo nila yung talaga nila. fireworks. Tapos isang year lang yun na nilabanan namin yung fireworks nila. As in, bumili rin kami ng fireworks na yung pumuputok sa ere. Tapos after noon, wala na. Hindi na kami bumili. Kasi sayang. Sayang. Pakamahal. Pakamahal kasi guys. sobra. Ang mahal. Nung time na yun, parang around 25,000 yung ginastos sa Paputok sa lang. paputok lang yun, Paputok lang. Wala pa yung food. Wala pa yung Anong year lang yun? Early 2000s? Malaki na yung 25K noon. Mga 2010, ganyan. Oo, mga 10. ganyan. So, malaki na yun. Malaki na yung 25,000. So, parang once lang namin ginawa. After nun, hindi na kami nagpaputok ulit. Nung after nun, nag-change na siya into malaking speakers na lang, di ba? Ganyan. Music na, palakasan na ng music, palakasan na ng Meron ding time kasi na yung kapatid namin si Alfred, nagbabanda siya. So, merong isang year na sinet up niya yung banda niya doon sa labas. Tapos sila yung tumutugtog, sila yung nag-iingay. May libreng concert. Yung libreng concert. Ayan, yan sila. Nag-set up sila ng stage nila doon. Ayun. Tapos yun lang yung paingay namin. Yan. Tapos habang tumatanda, kasi nung lumipat na rin kami dito sa Parañaque, wala kasi masyadong papaputok dito Wala dito sa loob ng village, Oo, wala. So, Lucy's lang. Lucy's, Yan. Roman candles, ganun lang. Tapos kakain ng masarap. Ayun. Medianoche. Tapos yung makikinood ka lang din sa mga kapitbahay na nag-effort magpaputok. Kasi tanaw mo naman pag lumabas ka, tanaw mo yung area, talagang lit up siya, sobrang ganda. Ayun, at least yun libre pa, diba? Labas ka lang, tingala ka lang doon. Nakanood ka na ng fireworks, diba? Wala ka pang nilabas na pera. Correct. Ayun, tapos meron dito, ewan ko sa village nyo sa Las Piñas kung meron dito mga motor na dumadaan, may drag na lata, ganyan, yung maingay, ganon. Tapos meron yung iba yung naka-hold sa busina, ganon. Ganon na yung mga paingay ngayon hindi na paputok. Kasi yung rev ng motor. Oo. Nire-rev yung motor. Maingay. Yun. Basta anything na maingay na hindi fire hazard, yun na yung mga uso ngayon na paingay sa New Year, ganyan. Para Tsaka less din kasi yun, less delikado, 'di ba, pag correct. Oo, ang danger lang doon pag nakachempo ka ng kapitbahay na mainit ang ulo.
Parang ako yung kapitbahay ngayon. Grabe talaga kasi yung experience ko last year eh. Bakit? Grabe, I mean, di ba pinopromote naman natin ngayon na wag na sila magpaputok at Iwas mag-ingay na paputok. lang. So, turotot na lang talaga ngayon. Ah. Pero, ano naman po, public service announcement, wag naman po alas 10 ng umaga, nagtuturotot na kayo. Grabe yung 10 a.m. Grabe yung 10 a.m. Grabe. Na hindi na ako makatulog nun. Kasi syempre night shift Night shift, tayo di ba? So, matutulog ka ng mga bandang ganyan, 8 to mga hapon. Tapos natuturutot na yung mga kapitbahay namin. Alas 10 ng umaga. Tapos, okay, sige, chinune out ko na sila. Nakatulog naman ako. Kaya nung pagising ko, nagtuturutot pa rin. Alas 9 ng gabi. Mga bata to, mga bata. Tapos nagtataka ako, sabi ko, ba't kaya itong mga batang to, hindi pa rin Hindi nagkakabeke? Oo. Kasi kakaihip nila dun sa turutot nila. Pag silip ko yung turutot nila, di bomba. Yung ginaganon. Oo, guys. Kaya hindi OMG. sila napapagod kakaturutot. So, technically, hindi na siya turotot Kasi pag sinabi mo turotot, dapat hinihipan, di ba? Oo. Oh my God, meron na palang ganong design ng turotot. Grabe. Iba na ang innovation ngayon. Grabe ang innovation. Kaya sabi ko, talaga ba? Parang hindi nagkakabeke yung batang yun. Kaninang umaga pa siya nagtuturotot. Yung pala hindi bibig yung ginagamit Bomba niya. niya. Ginaganon lang niya yung turotot niya. Oh my God. Di bomba na turotot. Nakaka-learn. Okay, again, public service announcement. Hindi naman po kami against Opo. sa turotot. Pero, iayon po natin sa oras. Oo. Ang New Year festivities nagsisimula. Mga bandang 9. The earliest is 9. Yes, Oo, ayan. ganyan. Ayan. That is New Year's Eve etiquette for you. Oo, grabe naman. Grabe naman yung 10 a.m. Yung mga evil spirits, wala pa. Di pa nakarating. Tinuturutot mo na. Nasa other world pa sila. Oo, nagpapahinga pa sila. Di pa sila nakakatawid. Natawid sila baka 9 p.m. pa. Tinuturutot mo na agad. Nakakaloka. So, ang ending nun is napagod ka, kakapump dun sa turotot, naka-istorbo ka ng kapitbahay, Oo, wala kang na-ward off na grabe. evil spirits. At saka syempre, last year, syempre bagong lipat lang kami doon. Hindi naman ako for the hi! Tingin na kayo dyan! Hindi naman ako for the gano'n. At saka syempre, bawi na lang yun sa 364 days na kumakahol yung aso ko. Isang araw lang naman sila magtotoroto. Pero grabe naman kasi yung 10 a.m. Grabe naman yun. Parang wala nang ibang ginawa yung anak mo kundi magtoroto Wala bang yan? Hindi mo pwede manood ng Blues Clues yan dyan muna. Blues Clues? Blues Clues pa ba? Napag-alataan yung Talaga. whatever you kids are watching nowadays, Cocomelon, Cocomelon, si Teacher Rachel. Okay na Teacher Rachel. Mag-YouTube muna kayo sa umaga, mga bebe. Grabe talaga. Sa gabi na kayo magturotot. Oo, grabe talaga. Hindi ko talaga siya. As in, pagising ko, di pa rin siya tapos. Tuturutot pa rin siya. Tapos hindi siya yung kasi syempre, medyo malayo siya dun sa bahay namin. Hindi siya dun sa tapat ng bahay niya nagtuturutot. As in, umiikot siya Naglalakad siya New Year! Magturutot tayong lahat. Grabe naman to si Kuya. Kung meron akong invisible na Nerf gun i-headshot ko siya Tumama yung Nerf gun dito. Didikit sa niya. Kaka-alerts talaga. Pero yun ang mga kaganapan. Bukod doon, yung mga pa-cute na mga paputok. Ang mga piccolo, ganyan. Paputok pa rin naman siya. Less hazardous compared dun sa mga nakasanayan natin na yung talagang sasabog yung kamay mo pag na-mishandle mo. Yung maliit lang siya. Ganyan lang siya, kaliit, ganyan. Para siyang, posporo. Para siyang posporo. So, gaganunin mo siya sa semento. Pader. Doon mo siya sisindihan, tapos, yun, puputok na siya. Ganyan, tapon mo lang, tapos puputok na siya. Ganun. Tapos, isa pa ay Watusi. Watusi. Favorite ko yun. Para siyang strip lang siya na parang ng chemical. Tapos sisindihan mo rin siya sa pader. Tapos kung medyo gusto mong pasikat sa mga kaibigan mo, pag sinindihan mo yun, kakalugin mo yun ng ganyan, sa loob ng kamay mo. Na kunyari hindi ka nasasaktan. Pero
masakit yun. Oo, masakit yun sa, oo. sa kamay. Nakapasok. Nagbe-burn eh, oo. Oo, nakakapasok. Pero hindi naman siya yung magsusugat. Pero mainit lang mainit siya. lang. Oo, pero patagalan kayo ng kalog ng Watusi. Ayan. Oo, yan. Yan ang mga Uso pa bang Watusi ngayon? Hindi ko alam kung mayroon pa. Parang wala na akong Kasi nakita. diba, unti-unti na nilang binaban ang mga Paputok ang talaga. mga paputok. At saka ang Watusi kasi is poisonous din. Pag Kasi, oo. pag halimbawa na may bata hindi alam kung ano yun tas kaakalain candy, 'di ba? Mukha kasi din siyang candy. Pag hindi mo alam kung ano siya. So Lalo ayun. na yun, siya, wala siyang wrapper. Oo, nasa plastic lang siya. Para siyang plastic balloon na nakaganon lang So, siya. pag hinawakan mo siya, tapos nilagay mo sa mata mo or sa na hawakan mo yung nadila mo yung kamay mo for some reason. Di ko alam ba't mo dilaan yung kamay mo as an adult, di ba? Pero, ayun, baka poisonous kasi. Kaya baka hindi na masyado. Hindi na rin namin kasi alam ang trend ng mga fireworks dahil hindi naman na kami hindi na kami mahilig din sa fireworks. Lucis. Manood, ganyan. Fireworks, scary. Lucis, ganyan. Yung mga pretty, mga sparklers, ganyan. Sparklers na nga ang tawag ngayon. Hindi, dati Lucis. Kaming mga tita nyo, Lucis ang tawag namin sa amin. Ayan, yun lang. Tapos ano pa yun, nakagawa pa yun sa sa tingting, hindi sa metal. Ngayon metal na siya yung sparklers, diba? Dati sa tingting lang tingting lang yun dati. Pag nasunog yun, tas hindi mo na bitawan agad, pati kamay mo sunog dun. Kasi kakainin niya din yung tingting. Totoo. Hindi katulad ngayon, meron nga luces ngayon, ang haba eh. True. Yung sa amin nun, maliit lang. Tapos meron pa kami mga baby rockets. Baby rockets. Yung mga kwitis na maliliit. Kwitis na lang siya. Yung size niya parang plastic balloon lang. Plastic balloon na maliit lang siya. Maliit lang siya. Tapos yung pagputok niya, ganun lang. Tapos yan yung mga pwede mong itapat sa pinsan mo. Ilo-launch mo sa kanya yung baby rocket. Pwede. Ganyan. Tapos pag kung medyo mas malakas trip mo, Roman candle. Roman candle. Gagi, para kasi Mario doon. Itatapat mo sa Tapos iba-ibang kulay. May green, may yellow. May red. Yan, ang mga trip ng mga magpipinsan. Kami dati doon ganyan pag bago yun yung time na hindi pa luto yung barbecue. Tapos naglalaro kami sa labas. Ganyan. True. So yun, sininsindihan na namin, inumpisahan na namin yung mga luces, ganyan, yung mga Roman candle, gano'n. Tapos kunyari mga mga wizard kami. Ganyan. Expelliarmus. Ganyan. May Expelliarmus na ba? Wala pa. Hindi pa rin. Parang feeling lang namin may powers kami pag tinapat namin yung Roman candle, ganyan. Parang si Mario nga. Parang si Mario. Yung pag nakakain siya ng flower sa yung may fireball. Meron siyang fireball. Grabe, ang delikado din ng mga trip natin na. Tapos, naalala ko yung baby rocket, itatayo mo siya sa boteng walang laman. Saka mo siya sisindihan. Tapos, kala mo naman ang layo-layo nung mararating nun. Hindi. Mababaw lang yung kaya ratingin doon. Kaya, pwede mo talaga yung tapat sa pinsan mo yun. Hindi naman siya masasaktan pag nasabugan siya ng baby rocket. Pero huwag niyo pong gagawin yun. Huwag niyo gagawin. Kinukwento lang namin yung trip namin dati. Kasi gawain namin. Yung mga baby rockets ngayon, hindi na sila baby. True. Katulad nung kung paano nag-evolve yung Lucis, diba? Kung dati sa tingting lang, ngayon metal ngayon, na. ang haba na nung Lucis. Baka yung baby rockets ngayon ay hindi na baby. Hindi na baby. Adult na rin sila. Adult na yung mga rockets. Huwag niyong gagawin yun. At saka huwag na kayo magpuputok all together. Huwag na kayo magpuputok all together. Magturotot kayo starting 9 p.m. 9 p.m. Ganyan. At sa tapat po ng mga bahay nyo. Oo, sa tapat ng bahay nyo. Kung pwede nga lang din sa loob na lang ng bahay nyo eh. Kasi di ba yung evil spirits na baka nandun sa loob ng bahay nyo? Yun nga naman eh. Doon na lang sa loob ng bahay nyo habang nakasara lahat ng bintana at pinto nyo. Para kayo maximum echo ng ng maximum bounce ng torotot. Tsaka para kayo lang din yung nakarinig. Kasi baka ayaw ng evil spirits namin din ng torotot. Grabe yung grabe na yung rant ko doon sa batang yun. Parang never ko siyang napatawad. That was 1 year ago. Kaya nakikita ko siya naglalaro. Ikaw yung tuturutot. Nakikita ko siya doon sa labas ng bahay namin. Patang to. Ito lagi ng totoroto. Si Boy Torotot. Boy Torotot. 9:00 na umaga. Ayun.
Ay, ano Ayan. pang mga ganap? Bukod sa mga paingay, ang pagkain, of Pagkain, course. syempre, ang New Year staples sa amin ay, well, actually, parang lang siya Same. Parang Noche Buena food din. Yun nga Oo, lang, sa New hindi- Year siya hinanda. Ang pinagkaiba lang is yung 12 round fruits. Oo. Yan. 12 round fruits. At saka hindi naghahanda si mama ng chicken. Bakit Ewan daw? ko, may pamahiin about it. Comment below guys kung alam nyo. Magiging babalahibo ka? Ewan ko, hindi ko alam. Ayaw mo nun, mama, para magka-wings tayo so that we can fly away like a chicken. Not a butterfly. Hindi nakakalipad ang chicken, Ben. Flap our wings na lang. May comment below nga dyan kung alam nyo yung pamahiin about sa pag Oo. hindi pagsaserve ng chicken tuwing Oo, medianoche. hindi siya nagsaserve pag New Year. Kapansin ko Diba? pag Hindi pag siya New Year nagsaserve walang ng chicken. It's either pork or beef lang pag At New saka Year. isda din. Meron siyang isda. Ganyan. Tapos syempre, yung paglalaban ng patayan nga ay yung 12 round fruits dahil it Yes. symbolizes prosperity for the coming years. Ganyan, kasi shape siya ng coin. So, Oo. yayaman daw ang lahat pag nakakompleto ng 12 round fruits. Oo, for each month yan, kaya 12. Yes. Okay. Ayun. So, ano pa lang, mga pagkatapos ng Pasko, ayan, nag-iipon na yan si mama ng ano. Oo, kasi mahirap makabili na may by that Hunger na. Games True. ng Round fruits. so natapos na tayo sa Hunger Games ng mango float Oo. ng Pasko. Meron Ngayon, kasunod na Hunger Games ng naman. round fruits. Oo. Ito na ang quarter quell. Kasi last na to. Last Oo, Hunger Games of the last year na. Oo. So, quarter quell na yan siya. So, mag-iipon na kayo ng kanya-kanya yung 12 na prutas na bilog. Start na kayo ng December 26. Kasi bukod sa may mabilis maubos, mahal na din eh. Oo, tama. Iyon. Tapos meron pang mga ibang tindahan na hindi sila nagbebenta ng tingi. Like, kunyari, Totoo? dalawa lang yung gusto mong bilhin, hindi pwede, kailangan kalahating kilo yung bilhin mo. Kailangan kilo-kilo. Mga ganon. Diyos ko, anin mo naman yun. Paano kung mag-isa ka lang? Oo, Diba? paano kung kalahating kilo ng chiko? Hala, grabe, ang dami nun. Kalahating kilo ng santol. Ano ba yung santol? Fruit ba yun? Oo. Fruit. Sige, bilang 12 yung kailangan natin. Magbibigay tulungan tayo na namin ng, kayo bibigay para tayo ng 12 na So, watermelon, Apple, orange, cat, grapes, chico, kiwi, taray na kiwi. Kiwi, May papili kayo ng kiwi. ano pa? Pomelo. Cantaloupe, melon. Melon. Tatlo pa. Ang pinya ba ay round ang pinya? Pwede naman. Pinya. Dalawa na lang. Kayo na mag-isip. Pomegranate. Ang dami sa pomegranate. Pwede ba pomegranate dito? Naman. Pomegranate at saka dragon fruit. Ay, oo nga. Maglagay ka ng dragon fruit dyan para maging si ano ka. Sino? Sino nga yun? Yung puti yung buhok. Si Daenerys. Si Daenerys. Si Daenerys Targaryen ka. Susunugin mo ang With the dragon fruit. With your dragon fruit, susunugin mo ang King's Landing. Ayun, 12 na yan yan, natulungan na namin kayo. Alam niyo na bibili. Nilista niyo na yan. At saka para magandang business idea na kung ikaw, halimbawa may-ari ka ng fruit stand every New Year, magbenta ka na nung package na. Like, 12 fruits package, ganyan. 12 na siya para hindi na mahirapan ang mga mamimili. Diba? Kasi symbolic lang naman yun eh. It's not necessarily for consumption. So, hindi kailangan madami, diba? So, kuha ka ng basket na maliit, ganyan. Tapos lagay mo punuin doon. mo na ng Ayan. Tapos, i-wrap mo ng maganda. Tapos, benta mo ng, diba? Idea. Business idea. Perfect. Ayan. Para at least yung mga bibili, hindi na sila yung mamomroblema. For the hanap pa ng mga Tapos, mahal kasi yung isa-isa pa na bili. True. Versus yung isang package lang na, or strategy yun para strategy nga kasi 'di ba yung iba ayaw nilang nagbebenta ng tingi-tingi. Gusto nila like half kilo ganyan At or least. 1/4 ganon. Kung ilan lang kayo sa pamilya, 'di ba? Dalawa lang kayo tapos grabe yung prutas nyo. True. Tig kakalahating kilo ng So 6 kilos ng fruits 'yun, 'di ba? Kung 12
So, ayun, Ayun. ibalot nyo na para Oo. hindi na kami mahiram. At saka for sure naman, may bibili niyan. Oo, diba? may bibili. At saka bibili syempre niyan. convenient na yan pag binili. Diba? Parang feeling ko nga mas maraming bibili nun eh. Kesa yung Naisip ko kanina, sabi mo yung hindi siya for consumption. Mhm. For ano lang siya. Inisip ko, pag kinain mo kaya yun, may powers. Di ba yung sinabi natin? Baka Parang yung sa ano, parang yung sa ondas, yung alay. Alay. Pag kinain mo kaya yun, magiging ano ka, prosperity man. Prosperity man. Oo. Pag kinain mo kaya yun, as in guaranteed yayaman ka next year. Oo, guaranteed lahat ng ano mo, Oo. swerte mo sa buhay. Okay. Try po natin, no? Kainin natin lahat. Oo, kailangan lahat ng 12 kainin mo. Kasi kung 10 lang, Hindi 10 out of complete. 12 lang ka swerte Oo. out of the 12 months of the year next year. Ayun. So, kailangan lahat. So, kailangan at least one piece of the fruit. Hindi naman, Oo, hindi naman lahat. Hindi naman yung buong pinya kainin mo, di ba? Yung buong watermelon kainin mo. Hindi naman. magawa na kami ng sarili naming rules. So, sige, try lang natin. Malay mo naman. Di ba? Wala namang Oo. mawawala. Itatry lang. Kami din, itatry din namin. Kung merong 12 si mama, kung mababuo namin yung 12 OMG, fruits. I don't eat Chico. Ako din. I don't eat kiwi as well. Uy, masarap ang kiwi. Because it's green. It's iwi. Arte. It's Iwi. It's color green. Like, it's so unusual. Masarap ang kiwi. Anong lasa? Masarap. Matamis. Sweet and Spicy. Pansit Canton. Sweet and sour. Oo, para may pagka, So, parang hilaw na mangga. Ganyan. Oo, ganyan. Oo. Pero iba pa rin yung lasa ng hilaw na mangga. Okay, Mas nananaig kiwi. yung sweet sa kiwi. Kiwi. Ano kasi cucumber pala yung isang iniisip kong kulay green na kulay. Wala naman lasa yun. Hindi kasi 'di ba sa mga buffet laging mayroong green na na inumin. Oo. Either kiwi lang yun or cucumber cucumber. lemonade. Anyway, napunta na sa iba. So ayun ang mga natin staples during New Year. So bukod sa pagpapapotok and syempre eating with family ganyan. and all. So, meron dyan, syempre lagi kaming, sabi nga namin, meron kaming holiday pictorial. Oo. So, magpipicture muna bago kumain. Hopefully, masunod namin ang Pantone Color of the Year, Color of 2026. Alam mo ba? Cloud Dancer. Yes. Cloud. Gray lang yun. Gray lang. Pero yung pagka-gray niya is very, very light. Diba? Almost white. Light gray. It's like off-white. Diba? Parang so, ganun lang siya. Okay. So madali lang yun madali. Puti lang eh. Ang dami kong puti dyan. So, yun ang color namin sa New Year. So, ayun ang mga kaganapan natin during New Year. Syempre, na siya. Ngayon, iba na kain lang ang ginagawa namin. Actually, hindi na rin kami. Kahit nga manood ng fireworks sa labas, kinatatamaran ko na rin. Ganyan. Actually, ngayon nga, medyo hindi namin hinihintay yung 12 din kasi yung mga bata. Mga bata, kailangan na Mga bata. Tapos ako din, kailangan ko rin umuwi in time for... Kasi kain lang kami dito ng medyo noche, magpipicture. Tapos uwi na rin kami bago mag-start yung putukan. Kasi marami akong dogs. I have 5 dogs sa bahay na iiwanan. And pag nag-start na yung putukan, na anxiety sila. So isa pa pala yan sa mga reason kung bakit discourage namin ang pagpuputok. Kasi natatakot yung mga doggo-woggos. So lalo na yung mga aso ko nanginginig talaga sila eh. Kahit kwitis lang, yung kwitis lang na yung sunod-sunod na kwitis na natatakot sila. So, ayun, kailangan naming umuwi before yung mag-start yung ganun kasi nga natatakot yung mga dogs. So, kailangan meron silang nakikitang human na yes. Uy, okay pa ba kami? Hindi pa ba end of the world? Okay pa ba kami dito? May putukan kasi sa labas. Ano kayong nangyayari? Baka ganun yung nasa isip ng mga dogs. Baka paglabas nila I Am Legend na yung eksena dun sa labas. Tapos wala si Will Smith. Tapos wala silang Will Smith. O tapos yung human nila 80-80. Hindi marunong mag-survive sa post-apocalyptic world.
Diba? Ang hirap. So yun, huwag tayo magpuputo kasi kawawa din yung mga dogs. Yung mga dogs na meron silang human, okay yun eh. Kaya lang yung mga stray kasi Paano kawawa yung mga din. stray, kawawa naman. Kawawa din. Tapos yung mga stray pa naman, mahilig silang magkalkal ng mga ng mga basura. So, oh my God. baka pag meron silang matsyempohan na hindi pumutok ng maayos. Oh my God. So, baka Kawawa madisgrasya pa sila. So, hindi lang yun. Pati yung siguro yung mga naghahakot ng basura the next day. Di ba kung merong hindi pumutok doon, di ba, makakadisgrasya pa tayo ng iba. True. So, wag na, mag-ano na lang tayo. Mag-pray. Hindi, mag-ano na lang tayo. Yung non-making sabog. Ano yun? Non-flammable. Baka non-fire hazard na na paingay, pumuputok ganyan. na paingay. Oo, kasi ang ang purpose naman is, yun nga, to ward off evil spirit. So, ang purpose talaga is mag-ingay, hindi talaga magpaputok. Mapuputok, yeah. Ganyan. Parang, so, ay nga, patugtog na lang kayo ng malakas na music or whatever, ganyan. So, ayun, ano pa ba yan? Torotot, ganon. Kumuha kayo ng takip ng kaldero, gawin yung cymbals, ganon, pwede. True. Kaya lang hirap na ngayon kasi kung paano pag yung takip ng kaldero ng nanay mo, babasagin. Babasagin na ngayon ang mga lid ng pots. Pwede naman pag ginawa mo yun ang magpapaingay yung nanay mo kasi papagalitan ka niya. Bigla magra-rap yung lana. Irarat-rat ka niya ng rap. Ang galing pa naman mag-rap ng mga nanay pag galit. True. Ayun. So, ayan. Simulan na natin ang 2025 rap. Ayun na naman yung manual yung sound effects natin. Anong i-include natin sa rap? Your siguro, year and my year? Biggest achievement siguro of 2025. Tapos, paano mo ma-describe yung 2025 for you? Tsaka biggest lesson. Siyempre dapat laging may moral lesson. True. Okay, sige. You start. Ay, hayop yan. Biggest achievement. Biggest achievement ko siguro is, personally, biggest achievement ko is nakuha ko yung sasakyan ko. Yes! Grabe. What's the name? Si Whitey. Hindi talaga ako ganong person na nagpapangalan ng sasakyan. But for the gram, for Whitey. For the peer pressure. Siya po si Whitey. Kasi wala niyo ang kulay niya. Siya ay white. Cloud dancer. Color of the year. White siya. Yun, siguro, yun ang biggest achievement of the year. Kasi ang tagal ko yun pinagdasal and ang tagal ko siyang hinintay din. Na, ang dami kong inusog na, kumbaga inusog ko siya ng inusog. Like, mga 2 years ko siyang pinot off na, ay may sasakyan naman yung boyfriend ko, pwede naman yun yung gamitin ko. Imbis na gagastos akong malaki, ako na lang yung mag-adjust, mag-aaral ako manual transmission. Nag-aaral naman ako. It's just my anxiety that cannot. Kaya ko naman, kumbaga yung skill nakuha ko naman. Nakapag-drive naman ako mula dito sa bahay hanggang sa sa office, gamit yung sasakyan ng boyfriend ko na manual. Nga. Tapos, hanggang sa hindi kaya talaga ng anxiety ko na kapag meron akong nakikitang yung pataas, tas traffic, wala na. Cry na lang ako talaga. Cry na lang talaga ako. Or mag-U-turn ako, I'll go back to my home. Ayoko na. Kasi, ang hirap yung clutch. So, yun. So, sabi ko, and last year, pinut off ko rin siya kasi sabi ko mag-adjust muna ako dun sa house. Nung nag-move in kami dun sa bago naming house. So, sabi ko, okay na yan, mag-grab na lang ako papasok ng office. At least yun, na matutulog lang ako. Ganon. Meron lang occasional na mga grab driver na, traffic naman. Ganyan. Mga pet peeve natin. Pero, kumbaga na-survive ko naman siya. Tapos finally, nakuha ko siya this year, March of this year. So, ayun, nakaka-happy. And then, yun nga, meron akong mga nagagawa na on my own. Tulad yan na kapag grocery na ako, na-enjoy ko na siya, yung grocery, nang wala akong bit-bit na senior citizen na boyfriend, na ayaw. Sasabihin ko sana, sino yung senior citizen? Kasi nga yung mag-grocery, nakakainis. So, ayun, yun yung isa sa mga biggest achievement ko sa personal life ko. Sa work naman is, natapos ko yung taon. Yun lang. Natapos ko yung taon na,
na lagi ko itong sinasabi na nag-lead ako ng sobrang daming tao. Like okay, for context, ilan? 36 sila. Dati last year ang tao ko 11 lang. Times 3. Oo, times 3 siya. Times 3 siya. So, nakaka-proud yun. Although, I will not take all of the credit. Pero, ayun, parang isa yun sa mga achievement ko rin. Kasi grabe yung dami nun. Parang from 11 yung 11 niya, ang hirap ng i-handle nun. From 11 to Paano 36. Diba? Tapos, ano pa sila, iba-ibang parts of the world. So, yun. Okay. So, hindi lang Philippines. Meron akong taga-India. So, ilan ang Philippines mo? 32. Tapos meron akong okay. 4 4 ang India. sa Bangalore. Okay. So yun, nakaka-proud din naman yan. Kasi syempre, parang nag-dive ka sa isang malaking swimming pool. Ang layo ng job. Oo, yun. So yun, nakaka-happy din. Yun ang isa sa mga biggest achievement ko this year. How about you? Achievement, personal. Well, walang personal. Hindi, dalawa kasi yung parang importante kasi parang side sa akin. No? Meron akong yung as an author and then yung sa professional ko as a medical coder. As an author, grabe yung mga achievements ko this year as an author. Nakarating yung libro ko sa Frankfurt Book Fair sa Germany. Perfect. Iba na talaga si Crayon kung saan na siya nakarating. Si Crayon and Atom ko. Ayun, nadala sila sa Frankfurt Book Fair 2025 to represent the Philippines. Alam niya naman nating F. Ayun, I am proud to say that I was one of the Filipino authors to represent the Philippines sa 2025 Frankfurt Book Fair. Yay! Perfect! Super, alam mo yung, nung sinabi sa akin ng publisher ko yon, hi Kath, shout out sa'yo, na dadalin niya sina Crayon at Atom ko sa Germany. I was like, bakit? Tagalog yun. Diba? Parang may bibili ba dyan dun? German yung mga tao dun. German yung mga tao dun eh. Pero sabi niya, that is to represent the Philippines. Guest of honor kasi ang Philippines this year sa Frankfurt. So, ayun, dun ka to represent yung literature natin, ganyan. Parang what we have to offer the world. And alam mo yun, parang grabe, alam mo, kasi yung libro na yan, nung 2012, parang napagtripan ko lang siyang isulat dahil gusto kong mag-unwind sa trabaho ko. Sobrang pagod na pagod ako, stress na stress ako, naghahanap ako ng outlet. So yan yung naging outlet ko. Hanggang sa tinuloy-tuloy ko siya, natapos ko siya into a full-length novel. Tapos, diba, dun lang siya nagsimula, tapos nakarating na ng Frankfurt, nabenta na sa fully booked. And yung isa pa palang achievement dyan is mabebenta na siya sa National Bookstore. Yes! Go na kayo! Yun talaga yung ultimate, dati kasi yun talaga, yung una ko naisip, na as a Pinoy kasi, more on kasi tayo sa National Bookstore, diba? Parang mas Filipino staple kasi ang National Bookstore when it comes to bookstores. Tapos, ayun, parang lang siya, na parang kailan lang nagpupunta ako sa National Bookstore, hinahawakan ko yung mga libro doon, ganyan, balang araw yung akin nandito. Tapos makikita na natin siya! Ayan, starting next year na yan. So yan, sa author front, yun yung aking mga greatest achievements. As a medical coder, ang greatest achievement ko this year is finally nakabalik ako sa education work stream ng medical coding, no? Kasi nag-restart ako sa medical coding noong 2023. So parang back to zero ako eh. So I climbed the ladder again, and then this 2025 nagkaroon ng opportunity to be one of the coding educators, no, for my company. And talagang sobrang ginrab ko talaga siya. Wala nang makakapigil sa akin, gusto ko magturo, ganyan. So ayun, buti na lang talaga dumating yung opportunity at yung mga taong talagang nag-rally para makuha ako dun sa team nila. Shout out to you, Doc Carlos, and my teammates, my fellow educators. Ayan, super nakakatuwa kasi kahit nakakapagod, I have 22 scholars sa class ko. Nakapagod, aminin natin, kasi 22 different personalities, 22 different learning styles yun you have to deal with every day. Pero pag gusto mo kasi yung ginagawa mo, wala yun eh. Hindi siya magiging hindrance sa'yo. Kumbaga parang tulad nga nung sabi nung isa kong friend na si Tere, hi sa'yo. Yan, pag gusto mo yung ginagawa mo, yung mga difficulties, you see them not as hindrances but challenges. Ganyan. So, iba yung mindset mo pag gusto mo talaga yung ginagawa mo, passionate ka sa ginagawa mo. Ayan, sa work front, ayan.
nakabalik muli as Teacher Pam sa medical coding space, no? Ayan. So, ayun, yun ang aking mga greatest achievements this year. Perfect. Yes. With that, ang next na, ano ba yung next na sabi ko? How would you describe 2025? 2025. How would you describe 2025 in 65 words? Wow. Hindi, in one word. In one word ba? Or hindi, how would you describe 2025? In one, siguro phrase, ganyan. I would describe it as an answered prayer. Wow! Kasi sobrang dami talaga na wala, sunod-sunod eh. Sobrang alam mo yun, yung may time na naglalakad ako sa BGC pa uwi, bigla akong maiiyak. Kasi katulad nito, ayan. Biglang mapapaluha ako kasi naisip ko, oh my God, prayers lang to dati. Dati. Tapos ngayon, I get to live them. Ayun. So, taray. Excited na akong malibre ng ate. Oh, yes. Ay, next year. Kala ko mamaya na eh. Next year. Okay. Ayun ang ano mo. Ano sabi ko? Unanswered prayer. Sa'yo naman. Ako, it's a learning opportunity. Kasi totoo din naman, ang dami kong natutunan talaga sa work, sa sarili ko, ganyan, kung hanggang saan lang yung limit ko. Tapos, ang dami ko ring na-unlearn. Kasi importante din yun na meron kang mga bagay or merong mga habits na kailangan mo i-unlearn, lalo kung hindi siya nakakatulong sa mental state mo. So, isa na dyan is yung yung pag-learn na kung paano makihalubilo or mag-lead ng ganong kalaking team. Ganyan. And yung isa sa mga in-unlearn ko, as in intentionally kong in-unlearn. I love that. Intentionally unlearn. Oo, is yung hinahalo ko yung personal ko sa trabaho ko. Like, hindi ko alam yung boundary ng kung saan ako titigil magtrabaho at saan mag-start yung personal ko. Life. So yun, in-unlearn ko yung pagiging workaholic, basically. Well, actually, I mean, hindi siya hindi siya yung, okay, ngayon, stop na ako Hindi ganoon. Hindi siya overnight, kumbaga. Pero, merong mga instances where na, naiisip ko na, parang nagugulat ako na, ay, ang galing. Ngayon, nanonood lang ako ng K-drama. Kung ako to 2-3 months ago, nagtatrabaho ako ngayon on a Saturday. Ganon. So, kumbaga, meron akong mga kailangang gawin na para masustain ko yung ganong pag-iisip na, okay, yung weekend para lang sa family yan. Pag Sunday, kailangan kong mag-church, kailangan kong afternoon mag-spend ako ng time with my family para hindi galit sa akin yung mga pamangkin ko kasi hindi nila ako kilala. Mga ganon. So, dati, laging ang reason ko, may kailangan kasi akong tapusin sa work. Diba? So, yun yung isa sa mga learning. And then, sabi ko nga, yung first few months of 2025 is adulting on steroids. Grabe talaga yung pinagdaanan ko. Nung mga time na yun, halo-halo yung stress ng work, yung stress ng pagiging adult, yung pagbabayad ng real property tax, yung mga ganyan, yung papasok mo yung sasakay mo sa insurance, yung mga ganon, yung hindi ko nadaanan before, na ngayong year ko lang siya nadaanan. And parang, although, sabi nga natin, di ba, during the time, ang mararamdaman mo lang ay yung stress, yung pain, yung inconvenience ng mga nangyayari. Pero, looking back, may realize mo na, naranasan ko siya. Buti na naranasan ko siya kasi at least alam ko na yung skill. Ganon. So, yun, learning opportunity talaga ang 2025 for me kasi ang daming kaganapan. Ang daming kaganapan. Like, ito, di ba, the last 3 months of 2025 is inaral naming lahat kung paano mag-podcast. Paano mag-podcast, paano sumikat. Nagsimula to sa trip lang. Talaga. Wala siyang direction. Usapan lang. Wala siyang strategy. As in, para kaming nag-inuman, nalasing kami, tapos nagkayayaan kami gumawa ng something. Ganun lang. Ganon. And then, now it's something that's, na intentional. I really love that word. The world. Ano ba nangyayari sa atin today? I really love that word, intentional. Kasi na siya, as in may planning, may strategy, may ganon.
it's a project na hindi lang siya, alam mo, hindi lang siya trip, passion na siya at this point na tsaka kasi ang dami mo kasing kailangan i-move din sa buhay mo to make this happen. Like for me, yung Sunday lang yung pwede. So, kailangan kong pagkasyahin yung Sunday sa church, sa family, sa recording. Diba? Meron ngang times na nagsaset pa kami ng ibang araw for this. Para lang namin. Kasi, parang hindi na siya, kumbaga, kasi minsan nga naisip ko, ang sayang yung kwentuhan, sana na-record. Oo. Diba? Ganun. Diba? Ganung level na siya. So, ayun, parang ang dami ko rin natutunan dito sa opportunity na to, sa ganito na ang dami rin palang ibang nakaka-appreciate sa humor ko, sa humor mo. 'Di ba? Na hindi namin alam before. Just because kaming dalawa lang kasi yung nag-uusap dati. So ayun, yun ang 2025 in a phrase. So, ang next natin ay 2026 outlook. Wait, greatest lesson pa. Greatest lesson. Ilan na ba, kuya? 40 pa lang. Go. Kaya pa, mahaba pa. Okay, greatest lesson of 2025 for me is medyo madrama to kasi kasi parang matagal ko rin, isa to sa mga bagay sa buhay ko na aminado ako until now, I'm still trying to unlearn, no, na yung value ko does not depend on other people's perception of it. Ganyan. Kasi meron akong tendency na kapag nireject ako, ang una kong question sa sarili ko, anong kulang? Ganyan. Anong mali? Ganon. But sometimes, there are instances na ikaw yung right package, nasa maling doorstep ka lang. Wow. Yung gano'n. Nagkamali lang yung delivery mo. Na mali lang yung delivery address. Si Kuyang delivery boy, nagkamali ng pag-deliver ng parcel. Yun. So, if you're the right parcel, you're no good if you're at the wrong doorstep. Oh my God. Perfect. Diba? The best. Galing. Ganda. So, ayun, yun yung Pamela 2025. Pamela 2025, yun ang aking na-realize greatest lesson ko yun na sometimes it's not me. Sometimes I just have to find the right place, the right doorstep, the right people. Ayun. So, ayun na ko yan, nakita ko yan sa sa publishing family ko, sa PKB, HS Graphic Print Fam na, 'di ba, yung si Crayon na yan, ang dami nakabasa niyan before yan na nakita ni Kat. Pero si Kat yung naniwala. Siya yung hinahanap, kumbaga. Para sa Transformers, the driver doesn't choose the car chooses the driver. So you have to be chosen. Diba? You have to be chosen. And kung hindi ka napili dun sa kung saan ka man pumupunta, hindi laging ibig sabihin nun may kulang ka. Ibig sabihin you're just not the right fit. Hindi ka lang naka-align sa kanila. And that's okay. Hanap ka ng tao, ng grupo, ng company, whatever na mag-a-align sa'yo kasi meron yan. You just have to be stubborn enough to not stop looking. Kasi ako dati, pag naisip ko, ay dito na ako forever. May ganun akong mindset na gusto ko pag napirmi ako dito na forever, ganyan. Ayoko nung masyadong maraming movement, ganyan. But what I learned about movement is it will allow you to find kung ano yung tamang doorstep nga na sinasabi ko. And I did that this year na kahit na aminin natin, may anxiety behind that na paano kung mali pa rin, 'di ba? Hindi naman maiiwasan 'yon. But yung nature kasi natin is it's all about movement. Kung hindi nag-align, edi punta ka sa next. Thank you next hanggang sa makita mo yung thank you forever mo. Na doon ka na. So, ayan, ang aking greatest lesson of 2025. Ang ganda ng lesson mo. Wala na akong lesson tuloy natutunan. Wala na akong maisusunod dun sa right parcel, wrong doorstep. The right parcel theory. Uy, ang ganda nun. Ang ganda nun. Pwede gagawin ko ang post yan. The right parcel theory. Sige. Meron na tayong dito. Meron kayong natutunan ulit. Diba? You learn something new every day. So, ngayon, ang may ambag ko today. Walang ambag eh. Hindi, siguro ang biggest lesson ko is, hindi, ano bang ibig sabihin nun? It doesn't mean that
when things go wrong, it's in the wrong place. Maybe it's yung things is nagfo-fall siya into the right places. So parang ganon. Hindi ibig sabihin na mayroong something nangyari sa'yo na mali. Mali na siya. Baka yun lang yung way ng universe or ni Lord na sinasabi na hindi ka lang pagdaanan to kasi ito yung right place niya. Ay, perfect! Ito yung right place mo. O parang ganon. So, parang buo ng puzzle. Ganyan. Oo. Kasi di ba, lagi nating iniisip na kasi kunyari hindi ako kasi na-promote ganon. Maybe at the time masakit yun. Wrong thing yun for you. Pero baka ang nangyayari lang nun is hindi ka na-promote kasi baka ina-transfer ka dito where doon ka mag-thrive better. Mga ganon. So, possible din yan sa personal mo na buhay. Kasi, tulad nga nung sinabi ko, ang daming nangyari nung 2025. And it only made me stronger. Yes! Britney Spears! So, ayun. Sasabihin ko, Kelly Clarkson eh. Kelly Clarkson ang sasabihin ko. What doesn't kill you makes you stronger. There's a better journey to the now. Ganon. So, Kelly Clarkson yun. Kelly Clarkson yun. So, ayun. Session na lang lyrics. So, kumbaga, ang daming nangyaring wrong thing ngayong year. Pero, pag nag-look back ako, yun pala yung right place niya. Kasi, kaya ganun yung nangyari. Maybe sa isip ko lang, hindi kasi yun yung ini-expect ko eh. Pero yun dapat talaga kung saan siya nakalagay. True. Ganon. So, ganon yung isipin nyo. So, yun nga, sinasabi nga na, at the time, hindi mo yan may isip eh. Pero, pag nilay ka, isipin mo na lang na, baka yun yung right place niya. Yes. Isipin mo na lang kung ano yung natutunan mo dun sa experience na yun. Yes. Para hindi ka masyadong masad. True. Yun. Tapos, meron ka pang natutunan, di ba? At saka, at the end of the day, feeling ko there's nothing to be sad about. Siguro at the moment lang. At the moment, At the moment na yung hindi nag-workout yung ina-expect mo, the way that you expected it to. Pero, ayun nga, pag nagbalik tanong ka sa buhay mo, marirealize mo na that had to happen para makarating ka. Yeah. Doon kung nasaan ka. Correct. And yun nga, yun yung tama, yun yung tamang lugar niya. Yes. Yun ang tamang lugar mo. Parang naalala ko yung isang sinabi mo nung isang episode natin na this is your best yung life. Yung best life mo. So, bago ka makarating sa best life mo, kailangan daanan mo yan. Kailangan meron kang mga daanan na magpapa-best nung life mo. Yes. So, ayun, yun yung lesson ko. Kasi, ang daming peaks and valleys talaga nung 2025. Grabe. Hindi ko rin alam kung paano ko siya na-survive kasi lagi ko nga sinasabi, parang lahat on steroids. Grabe. Parang lahat beast mode lahat. Oo, parang yung mga hostile na sa game. Tapos yung yung naka-aggro, yung naka-aggressive. Ganon. Yung pagpasok mo lang kay swarm ka. Wait lang naman, hindi mo naman kayo inatake. Ganon. Parang ganon yung feeling kasi nung time na yun. So, parang lately ko lang na-realize na, kailangan ko palang pagdaanan yun para meron ako matutunan. Yes. So, yun ang natin. The best ng 2025, kahit ang hirap-hirap ng mga pinagdaanan natin. Pero, marami naman tayong natutunan din. True. That's the beauty of it. Next natin ay, what you look forward to in 2026? At least nag-connect tayo doon. Ayan. So, what I look forward to in 2026 syempre, sa author front is, sana makapaglabas na ako. Hindi sana. Maglalabas na ako ng bagong book sa 2026, Come Hell or High Water. Ipopush yan. Oo, na sinulat gamit ang bago niyang MacBook Air! Na hindi pa rin niya nalalabas sa kahon hanggang ngayon. Magwa 1 month na siya. Hindi kasi ganyan kasi ako pag meron akong new thing. Hindi ko siya binubuksan for as long as I can. Ganyan. Tapos bubuksan ko lang siya pag ready ko na talaga siyang gamitin. Siyempre kasi, di ba, ewan ko, para ako si Sheldon Cooper na may ritual ako sa pagpapalit ng laptop. Ganun. Oh my God.
Ayan. Okay. So, ayan. Ang aking next book ay isusulat ko na sa aking MacBook Air. Perfect. Ayan. Tapos, ayan. New book sa 2026. Looking forward to that. And other opportunities for ang pag-ibig ni Crayon. Amen. Gusto ko siyang maging movie. Gusto ko siyang maging let's Netflix go. movie. So, or Netflix or kung sino man, Or kung sino kung man sino po. mang willing na bilhin yung film rights, ganyan. Gusto ko siyang makita on the big screen. Oh my God, sino kaya gusto nating Atom? Ang gusto kong CX ay si David Licauco. David Licauco. Ay, parang mas bet si Joseph Marco. As CX? Sino si CX? Ala, hindi niya na maalala. Yung isa pang love interest. Di ba si Atom yung Hindi, si Atom nga ang gusto ko. Si Atom is very Marco, what's his name? Joseph Marco. Yes. Very Oo, Pero kasi parang bad boy kasi bad boy. Pero parang kenkoy din kasi si Atom, di ba? Oo. Pero yung kasi, yung dating is yung dating. very Joseph Marco. Yes, agree. Yeah. And very boy next door kasi si David Licauco. Hindi, wala akong kay CX. Si Crayon. Tayo? Catherine Bernardo! Ay, ako dream ko din talaga Catherine Bernardo. Idol ko talaga si Catherine Bernardo since bata pa. Same. Sobrang, ang galing kasi talaga niya. True. Shoutout sa'yo, Catherine. Sana ikaw, oh my God, idol kita. As in, meron akong poster mo sa dati kong kwarto. Di ba? As in, yung magazine, lahat ng magazine niya binibili ko dati. Grabe, sobrang idol ko siya. Tapos naiinis ako kapag sinasabi niya, Katniel. Kaya hindi ako Katniel, Hindi siya, Catherine. Catherine siya. Catherine. Sabi ko, kahit kung sino maging partner niya, basta Catherine ako. Basta Catherine. Tinanong ko, apektado ka ba sa breakup ng Katniel? Hindi naman ako Katniel, Hindi, Catherine ako. Catherine lang ako. Okay, so, can't relate. Ayun. So, sana sana. Hopefully, i-manifest natin na magkaroon ng movie adaptation. That's for the author front. Sa professional naman, as an educator, gusto ko lang nang makahandle ng as much as possible maraming coders, makapagpalisensya ng maraming coders, no? Kasi lagi ko tong sinasabi, lagi ko tong pinopromote sa social media ko. This job can change your life. Kailangan mo lang talagang tiyagain yung growing pains nito. Well, kahit sa trabaho namang siguro, no, kailangan you have to stay for the growing pains yung first few years na pinag-aaralan mo siya, nagga-gather ka ng experience, 'di ba? Kasi yung monetary benefits nito, guys, sobrang talaga. Tanungin niyo na lang yung mga veteran coders diyan katulad ko kung paano nabago ng trabahong to ang buhay nila. So at saka it will never go away because it's medical. True. It's kind of recession proof, 'di ba? Kasi lahat healthcare will always be there. And kung part ka ng healthcare, 'di ba, you should take advantage of that. So ayun, na makapagpalisensya ng marami pang mga coders, ganyan, mag-welcome ng marami pang coders sa Philippines. Make the Philippines the coding capital of the world. Perfect. Ganyan. So katulad ng sinasabi namin sa company namin, no, ayan. So yan sa professional front. And in general, in life, I'm looking forward to 2026 na mas marami pang answered prayer, mas marami pang lesson, ganyan, mas maraming opportunities pa for growth. Ayan. So, ako, for 2026 personally, gusto kasi naming iayos yung bahay namin. Iayos yung bahay namin. With that, aalisin yung mga aso. Joke. Hindi. Kasi sila yung magulo eh. Hindi. Siguro kasi iniisip namin na i-re-interior siya. Yung papalitan namin yung mga sofa namin, nang inat-ngat po, ginawang teeter ng mga aso ko. Yan, yung mga sofa. Hindi lang kasi yung ngat-ngat piece of things. Yung kasi yung fit siya dun sa space. Medyo, parang proportion. Medyo malaki. Trigger happy kasi kami sa furniture Kaya masyadong malaki yung furniture na nabili namin for the house. So, yun yung iniisip namin gawin. And then, magpalagay ng mga shelves para ma-display ko na yung aking mga collection. Yes. So, ayun. Personally, yun lang. Iayos lang yung bahay. Kasi wala naman na akong naiwan na mga big purchase kasi after makuha ko yung sasakyan ko, wala na gusto gawin bukod sa
MacBook. Yun na naman Yun na siya. lang. And then, sa work naman is, maka-inspire ng marami pang tao na yung mahalin yung trabaho nila. Yes. Kasi yun nga, sabi nga natin, kung if you love doing your job, hindi siya, yes, nakakapagod siya, pero fulfilling. Yes. Fulfilling siya. Yes. So, ayun, hopefully, marami pa akong may-inspire na gano'n na mga tao. And, ayun, yun lang. Yun ang ko kasi, ang hirap magsabi na, ito yung gusto kong achieve, ito, blah, 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 blah. Parang ang hirap, lalo siyang nakaka-stress para sa akin kasi nape-pressure ako. So, ang gusto ko na lang talaga is ma-lead yung mga taong magiging part ng team ko, if ever. Kung lalaki man siya or hindi, or kung ganun pa rin siya. Thankful pa rin kasi at least meron akong platform to inspire people, mga youngsters, yung mga bago pa lang na papasok sa corporate world. So, ayun, yun ang 2026 natin, bukod sa in general ay maging masaya. Maging masaya at hindi mainitan. At hindi maingayan. At hindi maingayan. Kasi ayaw na natin ng mainit. Masikip, maputik. So, yun. Yun ang namin. Yan ang year-ender namin. Yes. I hope guys nag-enjoy kayong marinig ang mga stories ng aming childhood New Year's and yung present namin na New Year's at yung aming syempre mga lessons, ganyan. At yung mga nilook forward namin for next year, ganyan. Correct. I hope, salamat pala. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Aray ko. Dito sa aming munting podcast for 2025. Kailan tayo nag-start? October. Oh, ayan. Ganyan. So, sana kasama pa rin namin kayo for the whole year of 2026. Correct. Yan. Ted by. Ayan. Correct. Ted by. Pero ayan, hopefully kayo din, kung gusto nyo i-share yung 2025 wrap-up nyo, i-share nyo rin dyan sa comments. Babasahin namin yan. Magre-reply kami. Promise you. Yes. So ayun, thank you so much guys. Maraming salamat sa inyo. And see you next year. Bye!